Joining us this morning is Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning, Mar. Thank you for joining us. Good morning, Sir Angelo, Ma'am Angela. Good morning po sa lahat ng nanonood. Alright, Mar, nakita ko yung isang video kanina no, na nagsalita ka about yung 5,000. Parang dalawang full tank lang ba ang sabi mo ay ang maitutulong nito? Actually, Sir Angelo, dalawang araw lang namin Dalawang ito gagawin. araw? Dalawang Okay. araw lang o hanggang 3 araw kasi nagkakarga po kami 30 liters per day pero ngayon siyempre nabawasan na rin po yung biyahin namin dahil nga po sa sobrang mahal ng crudo. Ang nawawalang kita po namin ngayon ay nasa 400 to 500 pesos. Kung ang itinaas po ng produktong petrolyo ay nasa 20 to 30 pesos, ay naglalaro na po ito sa 500 to 600 pesos. So napakalaki po yung nawawalang kita ng ating mga kasamahang driver. Yung 5,000 pesos po na ibinigay na fuel subsidy para sa mga traditional jeepney, ikumpara po natin doon sa 10,000 pesos na binigay sa modernized jeepney. Limos po ang ibinigay sa traditional jeepney, hindi po ayuda katulad sa modernized unit. Mar, dagdag lang na Mar. So para maintindihan natin, no, yung currently magkano ang take home ng isang jeepney driver bago tumaas yung presyo at magkano ang take home as of today? Yung dati po, bago sumiklab itong krisis sa gitnang silangan, nakakapag-take home po ng 700 to 800. Depende po sa oras, pero ang minimum po na oras ng biyahe ng isang driver ay 12 to 14 hours po. Wow. Okay, yung sinasabi mong So, ang take home na lang po ngayon, siguro po nasa 300 to 400 kasi nga po malaki-laki talaga yung naidagdag at yung pagsirit po ng produktong petrolyo ay biglaan po ito, sudden increase. Hindi po katulad nung mga nakaraan na utay-utay o paunti-unti po yung pagtaas. Halos kalahati ang nawala, no, Mar? Dahil po sobrang taas po nung naidagdag na presyo po. Right. Yung nabanggit mo kanina, Sir Mar, yung sabi mo na 10,000 para dun sa mga modernized jeepney, yun ay ayuda din mula sa DSWD? Opo, Ma'am Angela, no? Nakakalungkot lang na kinakawawa yung mga traditional jeepney. Kitang-kita natin yung diferensya na 5,000 sa 10,000. Parehas lang naman kami ng kinukonsumo at parehas lang naman yung ipinapataw na excise tax sa amin. Bakit ganun kalaki yung diferensya? Yung ibinigay sa traditional jeepney, limos, hindi po ayuda. Yung ibinigay po dito sa modern, yun po ang totoong ayuda kung lahat po sana ganyan ang ibibigay. Ito ba ay na-erase nyo na ring issue na to during the hearing kahapon ba yun o yung isang araw sa Congress? Opo, Ma'am Angela. Anong sabi nila? Bakit daw magkaiba? Na po namin ito. Ang sinasabi nila dahil mas malaki daw ang konsumo ng mga modernized unit, mas ikumpara dito sa mga traditional jeepneys. Ang sinasabi naman natin dahil aircon sila, mas mataas din naman yung sinisingil nila na pamasahe kada biyahe ng ating mga pasahero at sumasakay. Ang minimum sa amin ay 13 pesos, sila po 15 to 20 pesos po ang minimum na sinisingil po ng mga modern. Kaya po, bawi naman nila. So dapat, patas lang po yung ibibigay sa amin na ayuda. Dahil kada litro po ng produktong petrolyo, parehas lang po ang excise tax at value-added tax na dinadagdag po dito. Sir Marso, do you think may diskriminasyon sa pagitan ng modernization jeepney tsaka itong mga traditional jeepney? Or on the side naman ng, of course, ng gobyerno ay because ito na talaga yung way to go, yung modernization. Kayo ay wala ng prangkisa, di ba? Parang bumabiyahe lang kayo dahil may kasunduan. Unang-una po, pakonsuelo di bobo doon sa mga nag-modernize. Pangalawa, dumadaing ang mga naka-modernize na ang sinasabi po ay lugi kasi sila. Ayon doon sa katabi ko kahapon na dapat mas malaki ang ibigay sa mga modernized unit dahil po lugi na sila at malaking tulong itong ibibigay. Kung hindi sila mabibigyan ng mas malaking ayuda o fuel subsidy, baka hindi na sila bumiyahe pa.
Pero ganun pa man, yung sinasabi niyo po na kami ay wala ng mga prangkisa, hindi po totoo yan. Ngayon po ay kami ay nakapag-renew at unti-unting nagre-renew pa doon sa mga wala pa rin hanggang sa ngayon. Dahil nung nakaraang taon ay naglabas ng department order na pinapayagan na po tayo na makapag-renew ng ating mga provisional authority. Alright, Mar, Mabagal nga lamang po, sobrang bagal lang. ito Mar, yung sinasabi mong 5,000 na kulang, dapat 10,000 sana kasi pareho ang konsumo nyo. Kung hindi ibigay yung additional 5,000 na kailangan nyo sana para malaking tulong at hindi isuspend yung excise taxes ni Pangulong Marcos soon, how much longer do you think, Mar, nakakayanin ng mga drivers magbiyahe? Sa tingin mo ba meron malalagasan sa hanay nyo? Katulad po kahapon at saka noong Martes, nung naramdaman po talaga na mahirap na para mabigyan naman ng pagkakataon na makabiyahe yung iba, ang ginawa po namin, Sir Angelo, Ma'am Angela, ay nag-alternate po ng biyahe yung aming mga kasamahang driver. Ang sa ganon ay pare-pareho pong may maiuwi. At nang hindi nag-aagawan po sa pasahero. Pero 300 to 400 pesos a day ang take home. Mar, paano ang daily needs ng driver? Kasi let's face it, 300 to 400 na take home, maliit yan. Alam nyo, Sir Angelo, talagang mahirap sa ngayon. Ano? Kung may iba pang pagkakakitaan ay ginagawa po ng ating mga kasamahan sa ngayon. Nagtutulong-tulong pero sabi ko nga, hindi po talaga sasapat. Kung hindi po talaga matutulungan ng gobyerno na maibigay ng mabilis itong fuel subsidy, masuspend itong excise tax, baka po tuluyan ng tumigil pansamantala itong ating mga kasamahan. Paano daw po ba yung magiging sustain itong fuel subsidy na ito na 5,000 na ibibigay mula ito sa DSWD? Ito po ba ay buong makukuha ng mga driver o meron din cut ang operators dito? Good question, Mama Angela. Minsan nga hindi pa nakakarating doon sa driver kung may operator na siya ang may hawak noong subsidy card. Kaya nga po, ipinapanukala natin, katulad kahapon sa Congress, na flip card yung ibigay, yung hindi po sana nawi-withdraw yung pera. At nang sa ganon, intended lamang siya na gamitin doon sa mga gasoline station para magkarga doon sa plate number na nakalagay po doon. At kung sinasabi natin na nakahati sila, minsan po wala pang nakukuha yung pobreng driver. Pero kasi ang mangyayari dito ay manggagaling ito sa DSWD. Kung yung fleet card yung inaantay natin o yung mga coupons no para sa gasolinahan talaga, ito ay dapat manggaling sa DOTR, tama po ba, o LTFRB? Sorry Ma'am Angela, kung merong manggagaling sa DSWD, master list o listahan lang po ang ibibigay. Pero yung galing po ng LTFRB, magkaiba pa po yun. So hindi natin alam kung nabigyan ka na po ba sa DSWD, ay bibigyan ka po ba sa LTFRB, o kung nabigyan ka na ng LTFRB, bibigyan ka pa po ba ng DSWD? Oo, yun ang ano natin yan yung mga tanong natin kasi parang this is a unique situation na nauna ang DSWD para dito sa mga transport sector. When in fact, inaantay natin yung mismong ayuda mula sa DOTR or LTFRB. Tama po? Tama po kayo. At kung sino lang po yung may franchise at nakapagproseso na o yung mga sinasabi nilang qualified, ito yung mga nakarenew na ng kanilang mga franchise o provisional authority, ito lamang din po yung mabibigyan. At kung minalas-malas yung driver na ayaw magbigay yung kanyang operator, kung nakuha na ng operator, yun lang po ang problema nitong ating mga kaawa-awan driver. Kaya nga po ipinapakiusap natin na sana may mga gasolinahan na lang na magbigay po talaga ng discount kahit wala pong card at reimburse na lang sa gobyerno. Kasi yung sa DSWD po pwede daw gamitin yun sa ibang bagay, hindi lang solely sa gas, di ba? Pwedeng pangbili ng bigas, gamot, etc. Tama po? So, hindi po ito fuel subsidy. Hindi. So, ito po ay hindi po alam. Under IX kasi. Under IX. Opo, kung AX po ito, yung sinasabi ni Secretary Gatchalian na AX yata yung pagkukuhanan po. So, magkaiba po ito. Magkaiba po. Pero may listahan na ba ang DSWD galing sa grupo nyo kung sino ang mga driver? Kasi dapat ang driver ang nakalagay doon dahil sila ang nagtatrabaho. Ang sinasabi mo yung operator, baka siya ang kumuha.
Sir Angelo, wala pa naman kasing ibinababa kung anong guidelines. Kung dadaan ba ito sa mga LGU, sa mga mayors. So, wala pa pong ibinababa sa atin na kung ano ang mga guidelines at requirements na isasubmit. Yan ang tanong ko kasi. Pagkakaalam ko kasi ang sinabi nila kahapon dyan, based on doon sa hearing, manggagaling yung listahan sa LGU. LGU, mas mauuna muna yung mga tricycle driver na bibigyan. Yun ang sinabi nila kahapon, di ba? So kung yung mga tricycle driver pa ang uunahin, okay lang din naman po dahil para matulungan din sila. Sana lahat ng sektor ng pampublikong transportasyon, sinasabi naman natin na lahat yan ay apektado. Sana ho mabigyan lahat. At sana hindi po maglagay ng mga paningit dyan na hindi naman driver, kamag-anak, inilagay po dyan, katrabaho. Alam nyo, yun po yung problema natin dito sa pamimigay po ng mga ayuda or AIX o kung ano man po ang tawag natin dyan. Yung nga, Mark, kasi ang problema daw ng ibang driver nakikita ko, no, na belonging sa mga jeepney sector kasi hindi localized ang registration ng pangalan nyo. Kasi bumabiyahe kayo sa mga ruta, minsan tatawid kayo by city. Mas familiar kasi ang LGU sa tricycle kasi may mga toda yan within the areas, no? May coordination ba kayo dati sa mga LGU na baka familiar sila sa mga pangalan ng mga driver sa area nila? Tama po kayo, Sir Angelo. Siguro ang pinakamaganda dito, kung saan ka talaga city naka-address, doon ka na lang kukuha at hindi doon sa tinatawiran mo pa. Masyado naman kung dalawang city yung halimbawa galing ka ng Manila tapos ang biyahe mo Quezon City, baka naman sa dalawang syudad ka mag-apply o magpasa ng requirements, kawawa naman po yung hindi makakakuha at swerte naman nung makakadoble. Well, anyway, wala pa naman guidelines. Pero moving, meron na. Yun nga yung lumabas nga. Pero moving forward, Mar, kung hindi magkaroon ng additional fuel subsidy galing sa LTFRB or ibang agency, enough na ba yung isuspend na muna yung excise tax? Makakatulong ba yan? Malaking bagay din po ito, Sir Angelo, na masuspend yung excise tax kasi 6 pesos po bawat litro ang matatapyas sa mga produktong petrolyo. Sa crudo pa lamang po ito. Sa mga kasamahan natin na gumagamit naman ng gasolina, 10 piso naman yung matatanggal doon sa ipinataw dito na excise tax. So kung kukumputin natin yan sa laki ng ikinakarga namin, sa dami sa volume na ikinakarga namin kada araw, malaking bagay na rin po ito. Well, umuusad pa po no, yung usapin na pagbibigay ng emergency powers nga dito kay Pangulong Bongbong Marcos to suspend the excise tax. Ay meron din po ba kayong mga kumbaga suhestyon na magkaroon ng provisional fare increase muna? Una, bago ko po sagutin yan, Ma'am Angela, suspend yung excise tax, bawasan o i-reduce yung value-added tax. Malaking tulong po ito kung yung 12% at least gagawin na 6 to 8% na lang. And last resort na po natin itong pagtaas ng pamasahe dahil dumadaing din yung ating mga kababayan na hindi naman sila tinaasan ng sahod. Kaya po napakahirap timbangin. Alam ko nahihirapan ng gobyerno pero alam din natin na maraming mahuhusay dyan na makakapagbigay ng solusyon. Pero ang isa pang ipinapakiusap natin, buwagin na talaga itong oil deregulation law na kung saan wala pong kakayanan o walang power ang ating gobyerno na i-regulate itong mga petrolyo na siyang sinasamantala itong mga oil companies. Meron nga daw po, according sa report namin kanina, meron daw over 500 complaints sa eGov na may mga oil companies na nakita ng mga kababayan natin, mga kapatid natin na nananamantala, na nagtataas ang mga produktong petrolyo nila na hindi pa dapat. No? Do you believe na magkakaroon ng paraan ang gobyerno na maitama ito, talagang maparusahan ang ilang mga oil companies na mapapatunayan ng aabuso? Alam nyo, Mama Angela, nakakagalit itong mga oil companies na nagsasamantala habang naghihirap yung taong bayan, yung mga mahihirap nating kababayan, na lalong nahihirapan dulot nitong giyera. Ito namang mga mayayaman, mga negosyante ng petrolyo na nagsasamantala, nagpapayaman, sinasamantala itong giyera, hindi pa sila kinikilabutan. At sa gobyerno natin, lalo na sa Department of Energy, sana ho gawin ninyo ng mabilis
yung pagsubaybay dito sa mga nagsasamantala, gawan ng kagyat na aksyon, suspension or revocation ng kanilang franchise o ng kanilang permit kung meron man, para po madala at hindi po manamantala. Kasi kung puro show cause order lang tayo, tatamad-tamad ang Department of Energy, kawawa po ang taong bayan, kawawa po ang ating ekonomiya. Well, sa inyong hanay po, Sir Mar, meron po bang mga nagsabi din sa inyo talaga na personally ay naka-experience ng ganito mga pang-aabuso, ng mga pagtitake advantage nga nitong sitwasyon na to? Marami po, Ma'am Angela, yung mga pinakamalapit na gasolinahan dun sa kanilang lugar, siyempre, para nga naman hindi na sila lalayo, napipilitan po na magkarga doon sa ibang lugar itong aming mga kasamahan. Dahil nga po, nung nakaraang linggo pa lang, nagtaas po ng halos 2 piso ng Martes. Pagdating po ng Martes, Miyerkules hanggang Sabado, nakita po natin na pumalo ito sa 90 pesos hanggang 105 pesos sa mga ilang gasolinahan yung crudo. At talagang hindi natin ito-tolerate itong ganito at na-report na natin ito sa Department of Energy kahapon dun sa pagdinig. Naghihintay tayo kung anong aksyon talaga ang ipapataw nila dito na sinasamantala yung paghihirap ng taong bayan. Well, Sige, Well, go ahead. Go ahead. No, go. Sige na. Finally, meron po ba kayong mga pinaplanong tigil pasada kung sakasakali yung mga hinihingi po ninyo ay hindi maibigay ng pamahalaan? Nung una po, naisip namin ito na kung hindi gagawa ng mabilis na aksyon ang ating pamahalaan, ay baka mauwi ito sa mas maraming protesta at tigil pasada. Pero pinag-aralan din namin, pinag-usapan din namin na hindi ito yung panahon na naghihirap na yung ating mga kababayan, ay lalo pa natin silang pahihirapan. Hindi lang naman po kami yung apektado, kundi ang buong bansa natin. Kaya siguro sa ngayon, hanggat makakapagtiis kami, wala po munang tigil pasada. Makakaasa po dyan ang ating mga mahal na mananakay at ang ating gobyerno. Pero kung dumating po sa punto na hindi na rin namin kaya at wala pong gawin na mabilis na aksyon ang ating gobyerno dahil hindi sasapat yung mga ayuda na ibinibigay nila, limos ito, hindi ayuda, baka po mauwi sa isang mas malaking transport strike. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, Manibela Chairman Mar Valbuena. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.